we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Marked vehicle sa LTO Region 11 nga misupak sa balaod trapiko sa Davao City. Nakuhaan og video. LTO, doon na kunoy gigukod nga traffic violator? 10 anyos nga batang lalaki sa Barangay Marilog Proper, Davao City. Patay human gitigbas sa mismong amahan. Pipila ka purok sa Barangay Puerto sa Cagayan de Oro City. 20 katuig na nga walay supply sa tubig. Mga residente nag-antos in town sa pagpahakot og tubig nga ilang magamit. Og Jenilyn Mercado ug Martin Del Rosario, unsa kaha ang gibati sa pagkarga sa Burmese python ug baby crocodile sa Crocodile Park sa Davao City? Crocodile ice cream, pasok kaha sa ilang panlasa? Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay 35 sa Cagayan de Oro City. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Marked vehicle sa LTO Region 11 nga misupak sa balaod trapiko sa Davao City. Nahulikam. LTO dunay pagpasabot sa maong hitabo. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa video nga kuha sa usa ka netizen ni adtong February 20, pasado alas 11 sa buntag, makita kining marked vehicle sa Land Transportation Office nga gikan sa Santol Street ug migawas pawala sa NHA Buhangin sa Davao City. Apan, nasayrang dunay no left turn policy nga ginapatuman sa maong dalan. Dihang mikatag sa social media, miani kini og nagkadiyang reaksyon sa mga netizen ug sa mga Davaoenyo. Sila may dapat ihemplo na to kay siyempre sila nagpatuman. Dapat sila itong sundugon nga nagatuman silang maayo sa balaod sa trapiko. Lisod kayo kung sila mismo nga implementan na nga balaod, sila po'y musupak. So mahulog na wala na ngipon ang atong balaod. Dili sila mag una-una o violate sa mga motorista, sila example sa kuha. Dapat dili sila musupak kay sila may nagkuhan sa dalan na. Mismo ang Land Transportation Office 11 ang may kumpirma nga patrol vehicle gayud sa LTO nga nakita sa video. Apan pasabot nila nga dunay rason sa ilang pagliko sa no left turn nga dalan. Actually, dili gid siya pwede nga mo left turn sila sa no left turn sign kung wala sila gigukod na mga violators. Gani sa pinakahuling update sa LTO, migawa sa ilang investigasyon nga aduna matud pa sila giapas nga traffic violator. Rason nga maliko sila pawala aron ma-corner kini ug madakpan. Busa wala nagsuspende ang driver sa maong sakyanan. Apan pagpaklaro usab sa LTO nga walay exemption ang pagpatuman sa balaod trapiko. Wala exempted ani. Even me as the regional director of this institution, I always follow the rules and regulation with regards to 4136 and other special laws. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Nasakmit sa otoridad ang nasa kapin 50 million pesos nga kantidad sa isdang tamban ug mga fishing paraphernalia sa duha ka mga barko nga giingong illegal nga nangisda sa kadagatan sa Siraway, Zamboanga del Norte. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Mikabat sa 2,000 ka kilo sa isdang tamban ug mga fishing paraphernalia nga nagkantidad og 50 million pesos ang nasakmit sa kapulisan ug lokal nga kagamhanan sa Siraway sa kadagatan sa Siraway, Zamboanga del Norte Sabado sa gabii. Kini human makadawat og report ang otoridad nga dunay duha ka mga fishing vessel nga illegal nga gapangisda sa maong lugar. Sa investigasyon, dihang ilang girekisa, wala matud pay mapakita nga legal nga dokumento ang 43 ka tripulante sa maong barko nga gikan matud pa sa Zamboanga City.
Gilayong gipangdakop ang duha ka kapitan sa mga barko nga wala na gipanganlan sa kapulisan. Apan nakagawas ra gihapon kini human kini makapiyansa. Samtang ang mga nakumpiskang isda gipang-apod-apod sa lokal nga kagamhanan sa mga residente sa munisipalidad. Sumala sa lokal nga kagamhanan sa Siraway, ginadili ang ilegal nga pagpangisda sa kadagatan sa maong lungsod ubos sa Municipal Fishery Ordinance No. 01-A Series of 2002 aron mapanalipdan ang panginabuhian sa mga mananagat sa lugar. Gumikan niini, mas pakusgan sa Siraway MPS ang ilang kampanya aron mapakgang ang illegal fishing sa lugar. Sinusunod talaga namin yan, kaya ma'am, yung municipal ordinance natin ma'am, sa illegal fishing, ma'am. Kung sakali implement, ma'am, magugutom yung pamilya nila. Hindi naman silang dadaan lang, ma'am, basta wag lang manghuli. Ma'am, dapat lang siguro na hindi na sila papasok dito, ma'am, para at least maiwasan natin na mahuli sila. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Usa ka 10 anyos nga batang lalaki ang patay human gitigbas sa kaugalingong amahan sa Barangay Marilog Proper, Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, human matud pa nga nag-away ang amahan o ginahan sa biktima, sanglit ang inahan anaa sa abroad, busa nag-away sila sa tawag. Din hinamatud pa gitigbas sa amahan ang iyang kaugalingon nga anak. Samad tinigbasan sa liog ang mitapos sa kinabuhi sa 10 anyos nga batang lalaki sa Purok 12, Sitio Kimasog, Barangay Marilog Proper, Davao City, alas 11 Domingo sa gabi. Sumala sa kapulisan, natulog ang bata kauban ang 16 anyos nga babaeng igsuon niini dihang gitigbas kini. Ang suspect ang mismong amahan niini. Nakamata matud pa ang babaeng anak ug midagan pahawa sa balay. Sa pagresponde sa kapulisan, napalgang patay na sam ang suspect pipila ka metros sa ilang balay. Naiposte dito sa sulod silang balay, naigipin dito nga note. Ako rin dito sa note nga atong nakita, pasaylo ako kay imo kong nagbinuang, imo kong gibinuangan. Mo na to nga moto ang motibo nga nahimo niya ang maong krimen. Sumala sa igsuon sa suspect, nakabutyag kuno kini labot sa away nila sa iyang asawa kinsa anaa nagtrabaho abroad. Ana siya nga gibinuangan ko sa akong asawa. Niya akong mga anak, wa naman sila ganahig tagat sa kuwa, mo to yung ingon sa kuwa. Gikonsidera na karon sa kapulisan nga case closed ang hitabo. Sumala sa Women and Children's Protection Desk o galing lahi na ang nilihukan sa kabanay, mamahimong magpakitabang sa otoridad. Pwede, maski kinsa nga na personal knowledge, pwede din mo sumbo or mo report sa kapulisan or proper authority, pwede sa barangay, pwede sa atong social worker. Kaya naman tayo kanang Unified Referral System sa Davao City. Alang sa mga dunay na hibalaan nga pagpangabuso sa kabataan, mamahimong i-report kini sa Kian Gabriel Hotline. Ang Philippine Mental Health Association naghahanyag sab og mental health ug psychosocial support alang sa mga nagkinahanglan og maistorya. Mamahimong makig-alayon kanila pinaagi sa ilang social media page. Duna sa hotline number ang National Center for Mental Health sa Pilipinas nga mamahimong tawagan. Sara, sumala sa Marilog Police, gikonsidera na nila nga case closed na. Sanglit nag-signify na matud pa ang nahibiling kabanay nga walay laing ni buhat sa maong krimen, kundi ang amahan mismo sa batang gipatay. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Pipila ka mga residente sa duha ka mga purok sa Barangay Puerto, Cagayan de Oro City, sobra 20 ka tuig na nga nag-antos tungod wala kuno maabot ang ilang lugar sa linya sa water district sa syudad. Sa karon, mano-mano ang ilang paghakot og tubig. Ang detalye sa Balitang Barangay ni James Pauloyap. Matag adlaw ingon ani ang trabaho sa mag-asawang Merly ug John Ubial. Sakay sa ilang ginama nga kariton, ang pipila ka mga galon sa tubig nga ilang hakuton gikan sa sitio Tinaw, Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City ug ipanghatod sa ilang mga suki sa Purok 6 ug Purok 7 sa Upper Barangay Puerto sa syudad. Tungod kapin 20 ka tuig na nga wala gihapon na butangan og linya sa Cagayan de Oro City Water District ang maong lugar. Delikado man apan kinahanglan kuno nila kining himuon tungod mao kini ang ilang panginabuhian. Yang sa akong migil nga wala mahitay lang ta paingnan trabaho. Na ang isa pod
Wala pud ni. Grado. Wala gid lain. Saon ta man yun na. Nagpares man yun mi ngay ana. Di naningkamot lang gid mi bahalag kapoy basta kay makaka-eskwela lang mga bata. Sumala sa mga residente sa lugar nga mapasalamaton sila sa kariton operators sama sa mag-asawang ubyal. Tungod pinaagi kanila, makaabot kanila ang tubig nga magamit sa ilang panimalay. Apan, doble gastos kini, sanglit mahal ang bayad sa pagpahakot og tubig. Lisod kay sir, kanang kada adlaw gasto ug wala gid tubig. Kwarta-kwarta. Ug way kwarta din way tubig. Ang trabahante nga si Carlo Raman, magkinahanglan kuno og 150 pesos matag adlaw aron lang adunay ibayad sa pagpahakot og tubig. Ginaot lang mi sa mga opisyal karon nga matabangan unta diri ang Purok City, perperto kay abi ka kuan gyud. Gikan pa gyud dito sa ubos. Tudya sa ibabaw wala gyud tubig. Sumala sa Barangay Puerto Council nga aduna na kunoy gitagana nga budget gikan sa 2nd District Congressional Office sa Cagayan de Oro City. Apan, tungod sa kadako sa proyekto, magkinahanglan pa kuno og dugang pondo. Aduna sab kunoy water rationing nga ginahimo ang barangay. Gihatagan man gyud niya ang Barangay Puerto og priority. So siguro moabot ang panahon nga ma-materialize na gyud na. So dili na kita magproblema og tubig. Labi na karon problema kay ta sa tubig tungod kay ating init. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 30 ka mga tricycle driver sa General Santos City ang naisyuhan og citation ticket human masuta nga walay gibutang o gipilit nga taripa sa ilang unit. Ani ang report? Ipang-check ko tanan para bala na to. Taripa nyo daw eh. Asa man taripa ninyo? Kini ang mando karon sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City. Dihang gipatuman ang City Ordinance No. 37 Series of 2018 o ang pagbutang og taripa sulod sa mga tricycle unit sa syudad. Sukad niadtong unang semana sa Marso. Apan bisa ni ini, kapin 30 ka mga tricycle driver ang nasampulan sa TEU Jansan ug naisyuhan og citation ticket human nasuta nga walay gibutang nga taripa sa ilang unit. Nag-launch na kami ng operations mga 2 days ago. Ang nadakpa na siguro mga nasa 30 na siguro ang nadakpa nato. Nga walay mga taripa. Dapat talaga magkabit po ng taripa para alam ng taong bayan kung magkano yung tamang pamasahe. Ang pagpapilit sa taripa sulod sa tricycle ang nakitang solusyon sa lokal nga kagamhanan. Human sa daghang reklamo nga ilang nadawat may tungod sa mga tricycle driver na sobra-sobra ang ginapangayo ug wala misunod sa taripa. Gani sumala sa pipila ka mga commuter, dako na ang kabag-uhan sukad gipatuman ang pagbutang og taripa sulod sa mga tricycle unit. Apan if mga idaran ang driver usahay nagatuman jud sila sa kanang taripa. Pero nakaagipod ko lately nga kanang kung batan-on usually ang mga ano gud. Mao jud gihapon wa gid sila nagaano sa taripa, nangutana gihapon kung ma'am pila imong hatag. Sumala sa TEU mamahimo ra nga i-download ang kopya sa taripa o magkuha og kopya sa ilang buhatan. Busa dugang sa ahensya ang padayong bulapa sa ordinansa. Pamultahan gayud og dakpon kung asa ilawom sa ordinansa. 500 pesos ang multa sa overcharging sa pamiliti sa tricycle. Panawagan sab sa TEU sa katawhan nga kung dunay mamatikdang balapason nga tricycle driver, dayon kining i-report kanila. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gikonsidera karon nga bayane sa iyang fur parents ang usa ka iro. Human kini namatay diyang nakigbatok-matod pa sa usa ka kobra nga napalgan sab nga patay sa usa ka balay sa Panabo City sa Davao del Norte. Ani ang report ni Kent Abrigana. Kini si Yugo, usa ka 7-year-old Belgian Malinois nga alaga sa fur parents ka sila si Cindy ug Brian Sandigan sa Barangay Quezon, Panabo City sa Davao del Norte. Baskog ug malipayong iro kung ihulagway sa magbanay si Yugo. Maunggi kasubo nila dihang napalga nila kini nga wala nay kinabuhi. Dulang kaniya ang usa ka patay nga summer cobra nga nagbulag-bulag na ang lawas. Sumala kang Cindy.
Milakaw sila sa iyang bana aron ubanan ng ilang anak aron mag-training sa Tagum City. Man mo to ning singgit ko sa kumbana nga flashlightis ani din hibi unsa ni nga di mo lihok si Hugo tos mo to pag flashlight sa ako ang bana kay dali siya sulod dito nakita ng mga tadtad nga mga body parts sa bitin. Matod ni Cindy, dili kini ang unang higayon nga dunay napatay nga hala si Hugo. Gani ikatulong higayon na daw nga giluwas ni Hugo sa peligro ang iyang kabanay. Pinaka-painful lang jud is kana bitong namatay siya in a way nga kana bitong ma-feel bitaw ni mo sir nga ha kana sa kadugay I mean sa imo pa yung last breath imo pa yung gi-choose nga take good care me. Bisan ang kaparis ni Hugo nga si Ali, daw nasubo sab. Hinoon, naalibyuhan gamay ang kasubo nga nabati sa magbanay sanglit buntis si Ali sa anak nila ni Hugo. Man's best friend gumatawag sa kadaghanan ang mga alaga nga iro, apan para sa pamilya Sandigan. Sobra pa sa best friend si Hugo. Pag once nga naa kay alaga, maaso man or mapusa, nanglan jud mo siya nga dili lang ingon nga for pet lang, but then you need to treat them as part of the family. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gikoronahan na ang mutya ng Davao 2024, kinsa minuso ug kausaban sa panglantaw sa kababayenan. Samtang giharana ni Sparkle artist Christopher Martin ang mga kandidata ug nagsilbing pageant host si GMA Sportscaster Martin Javier. Ani report ni John D. Esteban. Isigflex ang mga maanyag gabay tinuwebe ka kandidata sa mutya ng Davao 2024 sa colorful nga opening production sa ilang retro look. Nagtigi sab sila sa ilang suot nga Mindanao tapestry. Gipaanya gayon nila ang venue sa ilang suot nga evening gown. Dayong mipili og top 15, hangtod sa rabilin ang top 5. Dinhi nasukod ang ilahang kahawd sa pagtubag sa Q&A. I have always believed that Mutya ng Davao is not just a title or a crown, it is a job. And therefore, it is my job to invest in our people. I advocate for body positivity. That is why I've always believed that it starts in the grassroots. It starts with our women. We have to make sure that their self-confidence and self-acceptance is intact, and that I will do that by focusing in schools. Information settings, they will grow to be functioning individuals that would love Davao City like I do. Because I always believe that if Mutya ng Davao, more than beauty, brains, and heart, she is a woman of action. Thank you. Sa katapusan, ang mipatigbabaw sa tanan. Mutya number 3! Which means the first runner-up for the Diwa ng Davao is Mutya number 6. Ang Dabawenya nga pambato sa Barangay Kabantian nga si Hana Picho ang gikoronahang mutya ng Davao 2024. Usa sa iyang ginaduso mao ang pag-usab sa panlantaw o sukdanan sa kaanyag sa kababaihan. I want people to see me in the mutya stage in hopes that little girls like me or women like me and people like me would have hope and would also find the inspiration to chase their dreams because they'd see that nothing is impossible. Una matud pa niyang himuon mao ang pag-promote sa body positivity o ang pag-promote sa ecotourism sa Davao City. Samtang diwa ng Davao 2024 si John Marine Rendon, sinag ng Davao 2024 si Yuan Preglo, pag-asa ng Davao 2024 si Nova Corpora ug patnumay ng Davao 2024 si Abigail de la Serna Balili. Lakip sab sa mga highlights sa pageant ang pagharana ni Sparkle artist Christopher Martin sa mga kandidata. Nagsilbisag nga host sa pageant si Kapuso Sportscaster Martin Javier. This is Mutya ng Davao 2024 Evening Gown Parade. Lahi Rajud, ang Dabawenya. Kauban si Jojo Solarte ug Melcher Awing sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nagkatapok ang barangay responders sa Davao City aron mabansay pa sa pagresponde panahon sa emerhensiya ug kalamidad. Ano ang report ni John D. Esteban?
Nagtapok ang mga barangay disaster ug emergency responders sa Davao City aron mabansay pa sa pagresponde panahon sa emerhensiya, labi na panahon sa kalamidad sama sa baha ug linog. Gipangunahan kini sa Office of the Civil Defense 11 ug Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagigalayon sa usa ka dakong kumpanya. Si Angelo Aquino, pulo ka tuig na nga responder nga karon na assign sa Barangay Turil proper sa Davao City. 15 anyos pa siya nabansay sa disaster ug emergency response. Kami nga mga responders, kailangan yun na magdugang knowledge na although na may mga nahibalan, pero mas kwapo man itong isulod sa amo ang utok na additional skills. Si Jamel Umbanya, head sa BDRMC sa Barangay Ubalde, Agdao, mapasalamaton sa maong higayon. Isa ni sa kaning pamaagi nga makakaton dugang katon sa to ang unsaon na to pag hatag pod og kaning re-eco na to dito sa to ang barangay pod. Resilience should be on people. No? It should be naa sa atwatanan, in communities, in various sectors. It is not in government. Sumala sa CDRMO nga padayon ang ilahang paglusad o mga training alang sa mga responder sa barangay aron mas mahanas pa sa pagresponde o galing dunay kalapidad o emerhensiya. Kini siya is already a program gina-implement pod gyapon sa atong office is to capacitate to capacitate our responders and other stakeholders, and of course ang atong objective dia is the preparedness. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nakisadya sa selebrasyon sa 87th araw ng Davao, si Love Die Repeat lead star Jeneline Mercado, kauban ang cast sa Asawa ng Asawa Ko nga sila si Lizelle Lopez ug Martin Del Rosario. Bibisita usab sila sa mga atraksyon sa Davao City. Atong silipon sa report ni Kent Abrigana. Nahugyaw ang fans dihang bibisita sa Davao City ang cast sa GMA romance drama series nga Asawa ng Asawa Ko nga sila si Lizelle Lopez ug Martin Del Rosario. Kauban ang lead star sa GMA Prime nga Love Die Repeat ug ultimate star Jeneline Mercado. Una nga naghatag og kalingawan sa fans si Lizelle sa iyang kanta. To the next level usab ang kilig sa mga fans kang Martin. Mas bihayag ang stage dihang nag-perform na si ultimate star Jeneline Mercado. Kay mga idol naman ni sila for how many years, so karon ana jud. Dako usab ang pasalamat sa mga kapuso stars sa mainito niya pagdawat kanila sa fans. Maraming salamat po mga Dabawenyo sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin dito. Ano sila talaga yung magkakaroon ka ng energy, alive na alive sila, very warm. Apan una ka na. Bibisita usab ang kapuso stars sa Davao Crocodile Park and Zoo kung asa ilang nakita og naduulan ang usa sa pinakadakong crocodile in captivity sa tibuok nasod nga si Pangil. Way pagduha-duha nga gikarga ni Jeneline ug Martin ang Burmese python ug baby crocodile. Pasok usab sa panlasa ni Lizelle ang pinasahi nga ice cream sa Davao City, ang Crocodile Ice Cream. Nagpasalamat usab sila sa mga kapusong Dabawenyo sa padayong pagsuporta sa ilang mga programa. Sana po huwag mo kalimutan ang huling linggo na po namin next week. Maraming po salamat sa lahat ng mga sumuporta. Thank you! Huwag po kayo magsawang sumuporta sa Asawa ng Asawa Ko po gabi-gabi. Happy 87th Araw ng Davao mga kapuso! Happy 87th Araw ng Davao mga kapuso! Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Second Occupational Medicine Week gisaulog sa Department of Labor and Employment kung asa usa ang Northern Mindanao sa mga gitutukan aron masiguro nga malikayan ang mga nagkadaiyang sakit ug disgrasya samtang anaa sa trabaho. Ani ang report. Sa pagpanguna sa Occupational Safety and Health Center ilawom sa Department of Labor and Employment, gisaulog ang Second Occupational Medicine Week karong bulan sa Marso.
Tumong niini nga mas mapakusgan ang mga programa aron malikayan o makontrol ang mga disgrasya o sakit sa mga trabahoan, ingon man ang mga work-related disability o kamatayon. Migawa sa pagtuon niadtong 2019 to 2020 Integrated Survey for Labor and Employment kon ISLE, miubos og 1% ang kinatibuk-ang occupational accidents, 6.2% sa occupational injuries, samtang 30.2% sa occupational diseases kung itandi sa 2017 to 2018 survey. Occupational safety that is non-negotiable. Hindi mo talaga negotiable yan kasi ang pinag-uusapan natin buhay. Ang pinag-uusapan natin pwedeng maputulan ng kamay, pwedeng mamatay, di ba? Yun ang pinag-uusapan natin. So it will never be negotiable. Karong tuiga, target sa buhatan nga maimbitar ang mga organisasyon, enterprises ug mga individual sa rehiyon aron mapromotar ang pagprotekta sa mga trabahante. Enforcing occupational safety and health standards. Kung ayaw sila mahadlok sa imo, sa amin, kanamo, mahadlok sila, no? They are afraid of us. But it does not have to be that way, always. We always see occupational safety and health as a matter of cooperation between labor and management. Uban ang Philippine College of Occupational Medicine Incorporated, gilauman sa ahensya nga maaghat ang mga kumpanya nga iprioridad ang welfare sa ilang mga trabahante. 80% of mga reported illnesses are non-communicable diseases such as hypertension, diabetes, and such. So, kumbaga yung mga infectious disease, 20% lang. Pero majority talaga ng problems related to health in the workplace are non-communicable diseases. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagtinabangay ang Japan government o BARM government alang sa peace process sa Bangsamoro Region. Ilang ginatutukan karon ang managlahing training sa decommissioned combatants ug aron maawhag ang ubang rebelde nga mubalik sa sabakan sa gobyerno. Atong kumustahon ang dagan sa pagkabot sa kalinaw sa rehiyon sa RTV Presents ni Abby Caballero. Atul sa pagbisita sa pipila ka opisyal sa Japanese Embassy sa Bangsamoro Region, nakigpulong sila sa Ministry of Basic Higher and Technical Education, Technical Education and Skills Development kun MBHTETESD, kalabot sa mga training nga himuon ngadto sa decommissioned combatants sa rehiyon. Gilatag sa MBHTETESD nga siguruhon gayud nila nga mapuslan sa decommissioned combatants ang vocational training nga ilang mapili. Kinahanglang ang ex-combatant matud pa ang mupili sa iyang vocational course, dayon i-assist sila sa pagsugod sa ilang panginabuhian ug duna sab monitoring nga ipahigayon o galing nagsugod na sila. Kiniaron masiguro matud pa nga di masayang ang pondo sa BARM government ug ang tabang sab sa Japan government alang sa managlahing training. Samtang ang pipila ka decommissioned combatants sa rehiyon ang miyembro na karon sa Joint Peace and Security Committee kon JPSC. Lakip dinhi si Almish Gimba nga miyembro kaniadto sa Bangsamoro Islamic Armed Forces. Dako daw ang kausaban sa iyang kinabuhi sukad mibalik siya sa sabakan sa gobyerno. Mga dating kaaway mo, ngayon nagiging brother na, naging kaibigan mo. Malaking tulong po yun, ma'am, kapayapaan po itong peace po. Kasi po kami, ma'am, dati sa bundok, hindi kami nakapagtapos mag-aral dahil po sa struggle. Ngayon po is malaya po kami makapag-aral, yung mga pamilya namin. Sumala sa mga opisyal sa JPSC o Government of the Philippines kung GPH, dako na matud pa ang kalambuan sa peace situation sa Bangsamoro Region. Hilabi pa karon nga pipila na matud pa ka decommissioned combatants ang ilang gideploy sa managlahing lugar kauban ng Armed Forces of the Philippines. They've been handling relief and rescue operations ever since they were deployed. They are a unique team and we are expecting a lot from them. We're now starting to expect a lot from the JPSTs deployed in the area after all their areas are actually far-flung and former conflict affected areas. Maganda na yung flow ng situation sa baba na magkasama na yung MILF and AFP. Tungkol na sa pangkapayapaan lahat yung gusto na rin namin mangyari. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.
Misamis Oriental Provincial Police Office gipanghimakak ang mga nagkatag sa social media nga presensya sa mga NPA sa Alubihid, Misamis Oriental. Walay NPA sa Alubihid, Misamis Oriental. Kini ang giparuga ni Misamis Oriental Police Provincial Director Police Colonel Julie Jun Kaduyak atol siya pagbisita sa usa ka layong barangay sa El Salvador City niadtong adtong Biyernes. Sigon ni Police Colonel Kaduyak, usa ka fake news ang mikalat sa social media nga adunay nakita nga grupo sa New People's Army sa Barangay Sungay ug Barangay Lourdes sa Alubihid, Misamis Oriental. Personal kuno niya gimaduan ang kapulisan sa Alubihid aron beripikahon ang mong report apan negatibo kini. Pahibagno sa mga otoridad galikayan ang pagpakatag sa mga dili beripikadong impormasyon sa social media aron dili makahatag og kabalaka sa publiko. Ang pinakamayo yun, ayaw sa ninyo i-post para dili makahatag og kaguliyang. Ipadangat ninyo sa mga otoridad. Kaya nga itong otoridad andam. Kaya kini mga kalsada diri accessible na kayo. Usa ka multicab nga pauli na unta sa Davao City ang nahulog sa pangpang sa Panabo City. Nagtinabangay ang mga responder sa pag-rescue sa mga pasahero nga sakay sa multicab nga nahulog sa pangpang sa Purok 4, Barangay Santa Cruz, Panabo City sa Davao del Norte Domingo sa hapon. Sumala sa kapulisan, gikan matud pa sa usa ka family reunion sa Mati City sa Davao Oriental ang 7 ka sakay sa mga multicab kinsa nasayrang magparyente. Ginasubay matud pa sa multicab ang Barangay Santa Cruz National Highway sa southbound lane dihang nakatulog matud pa ang driver sa mga multicab. Rason nga may diretso kini sa Picas Lane ug nahulog sa pangpang nga dunay gitas-on nga 30 feet. Tulo ang samdan nga nakahiagom og balik sa lawas. Sinuon ana sila sa maayong kondisyon. Samtang dili na mopasaka og kaso ang mga biktima batok sa driver kinsa paryente sab nila. Duna sa pahimangno ang kapulisan aron malikay sa mga susamang disgrasya. Nagpabiling problema gihapon alang sa mga commuter sa General Santos City ang sobrang singil sa pamasahe sa pipila ka mga tricycle driver. Hinuon naghimo na og lakang ang LGU kalabot niini. Ani ang report. Pipila lamang kini sa mga mulo sa mga commuter sa General Santos City. Gumikan sa sobrang singil sa pasahe nga ginapangayo sa pipila ka mga tricycle driver kanila. Sa fare matrix nga gipagula sa lokal nga kagamhanan, anaalang sa 15 pesos dapat ang minimum nga pamilite sa unang 4 ka kilometro ug dugang piso sa succeeding kilometer. Samtang 12 pesos ang discounted nga pamilite alang sa mga PWD, senior citizen ug estudyante nga dunay ID. Apan nang nahitabo. Usay dire kang moari mi dire. Usay dagdag kanang gusto nila dagdagan og G's or 20 ba para pandaw para panggas lang daw nila. Dungagan lag 5 ba. Gareklamo say dili na lang. Nag-uulsab ang ubang mga tricycle driver sa epekto sa mong isyu alang kanila. Dapat katulihokon to nila tong kay simple ang uban nagtarong. Madamay gud mi. Laro karon sa LGU nga pabilitan og taripa sa mismo DTA sa tricycle unit aron adunay basihan ang mga pasahero kung pila lang dapat ang pamasahe o iwas limbo mosahe. Dugang sa Committee on Transportation, sagad sa mga driver nga nagapangayo og taas nga pamilite, dili matud pa taga Jansan. Kani gabi no si Mayora Lorely Pacquiao nga siya mismo ang mangunay niya magbutang og mga fare matrix no sa sulod mismo sa tricycle para mag-guide no ang ato ang mga pasahero. Naglaom ang ubang mga tricycle driver sa syudad nga unta hugot kining maimplementa. Butangan po nila og kumbaga pa karang ngipon ang ilang balaod ba nga strictly implemented yun ang taripa. So mao gito siya matuman sa city. Pag wala kayong taripa na ilalagay dyan sa inyong mga sasakyan, sa mga tricycle nyo, sa inyong mga multicab, kasama na yun sa multicab at saka mga bus, hanapan po namin kayo ng butas, especially para mahuli kayo. Ilawom sa City Ordinance No. 37 Series of 2018, 500 pesos ang multa sa overcharging o guban pang violation. Mamahimo sab nga ipaabot sa mga commuter ang unsamang reklamo kalabot sa abusadong driver sa Public Safety Office, General Santos City, aron maaksyonan. Hinuon giaprubahan na ang application sa 1,000 ka mga tricycle driver aron makabaton og prangkisa. Usa kini sa paagi sa syudad aron walay makalusot nga mga driver nga dili taga Jansan. Kung matagaan na og prangkisa nga dugay nang gipangayo sa ato mga tricycle drivers nga taga Jansan, then kabalo na ta kung kinsa ang taga Jansan kay naa siya prangkisa o kinsa pud ang taga gawas nga dapat dili mamasada diri sa atong sulod, wala sila'y
katungod para mamasada o most likely sila itong mga nag-aabuso. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess, Tony Humamil, para sa One Mindanao. Game 2 sa NCAA Juniors Basketball Finals, masaksihan na ugma live sa GTV. It's just maganda nila Roletran and hats off to them. They got this game 1 and yan lang, we'll just go back. Mao kini ang giluwatang pahayag sa head coach sa Perpetual Junior Alta. Suman sila gipildi sa Letran Squires sa Finals Game 1 sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Dikit ang ilang dula sa halftime pero nabiyaan kini sa defending champion pag-abot sa third quarter. Kini ang unang higayon nga makasulod sa finals ang Perpetual Junior Altas. Samtang ang Letran Squires makigtigi alang sa ilang ikaupat nga kampyonato. Nagkulang po kami sa communication po talaga. So nagkanya-kanya po kami. So hindi po kami masyado nag-trust sa system. Lumabas po kami sa sistema namin. So babawi po kami next game and hopefully maayos po namin to sa ensayo. We just need to regroup lang. And I believe that we just need to go back to our fundamentals. I believe the boys didn't play yung ano talaga kanina but I believe that we'll just go back in the next game. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimong inyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao. Galagalantaw ka namo ug sa itong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa malokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.